Makinig po kayo dito sa ating usapan kasama ang ASEC ng DSWD tungkol pa rin sa distribution ng ayuda. Well, DJ Chacha, batay nga po doon sa inilabas na pondo, initial na inilabas ng DBM na 6 billion pesos, mahigit 5.8 billion pesos of that ay nai-release na po doon sa ating mga beneficiaries who are cash card holders. So ito po ay kailangan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries and the beneficiaries under the social pension for indigent senior citizen. So yan po yung una nating nakita na meron pong existing cash cards. So ang natanggap po nila, DJ Chacha, ay 1,000 pesos. That covers the months of April and May. So yan po yung pauna pong naipahatid natin sa ating mga kababayan para po doon sa mga iba pa po nating mga beneficiaries. Pakiantay lamang po dahil hinihintay rin po natin yung susunod na paglabas na pondo mula naman po sa BPI. Tama ma'am, di ba? Pinag-isa na yung para sa 2 buwan. Kailan po yung magiging susunod na bigayan pagkatapos po nito? Well, batay po doon sa ating umiiral na panuntunan, dapat po sa susunod na buwan ay meron na naman po tayong release sa ating mga target beneficiaries. So yung notification po sa kanila na dapat na po sila magpunta sa land bank, ma-receive po ba nila yon? Bago po sila magsisuguran doon sa bangko, baka rin po kasi magkasabay-sabay. Oo, may notification po ba? Yes po, yung ating pong mga program beneficiaries are informed through advisories from the DSWD official website and of course from the Program Management Office din po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. And of course, may mga paabiso na rin po yung ating mga regional offices. Ma'am, isa rin po sa magandang gustong mangyari yung pagbilis ng processing at yung hindi na hassle na requirements para dun sa mga kukuha po ng cash aid. Sa ngayon po ba, gaano po ba kabilis ang pag-release ng DSWD ng tulong sa halimbawa yung mga burial assistance para dun sa kapamilya o kamag-anak ng mga nangangailangan? Well, DJ Chacha, kung tayo po ay humihingi po ng request for assistance dito po sa ating Crisis Intervention Unit, kung kayo naman po ay naisalang or nakaschedule for today, halimbawa, ngayon din pong araw yung release po ng inyong assistance. Of course, as explained also yesterday, meron pong proseso and then there are requirements that must be submitted by our mga kababayan na humihingi pa po ng tulong. So immediately po, yan ay pinaprocess, nagkakaroon po ng assessment ng ating mga social workers and then the assistance that is being requested ay immediately po pinaprocess, provided of course that the requirements are complete. So yan po yung isa rin po doon sa review natin kahapon. So tama, sa ngayon po, 1 day lang yung release nyo ng cash aid? Mabilis naman? Yes po, DJ Chacha. Within the day naman po yung release ng assistance. But again, depende po iyan doon sa type of assistance. Yes, and the requirements that are submitted if these are complete po. So para sa mga kapatid natin, kung gusto nila ding mapabilis yung cash aid or yung tulong para sa kanila, yung requirements kailangan kumpleto bago po magpunta sa mga DSWD office, sa LGU. Tama po yan, DJ Chacha. At isa pa po sa mga gusto rin mangyari ay gusto rin po niya na yung mga mababalita na magkakaroon ng bagyo, halimbawa sa isang lugar, bago pa man dumating yung bagyo, meron na dapat food packs doon sa lugar na yon. Repositioning. Oo. Ngayon po ba, hindi po ba yun ginagawa ng DSWD? Well, DJ Chacha, batay po doon sa nabanggit, gusto nga po niya magkaroon na ng prepositioning sa mga local government units. In the past, DJ Chacha, kung matatandaan po, lagi natin sinasabi that tayo po ay nagre-replenish or nagpo-provide ng augmentation sa mga resources ng mga local government units. So this time around ay nandun na po, mauna na po yung mga goods sa mga local government units bago pa nga po dumating yung anumang sakuna o bagyo or any disasters. So mukhang marami-raming mababago, no? Yes, sa ating po mga kababayan na nagpapahatid po ng kanilang mensahe,
makakaasa po kayo na tayo ay tutupad na i-improve yung ating mga proseso and to simplify also this strategies, the mechanisms that we are currently practicing. Ano po. And of course, yung nga pong paglilinis ng ating pong listahan ng mga mahirap, particularly the program beneficiaries ng iba't ibang programa po ng DSWD. Tutuparin po iyan. Tingin ko kailangan pa rin ituloy yung campaign nila na explain. Pero Tama. this time, hindi na tungkol sa COVID, pero tungkol dito. Oo, totoo yan. Ito nga no, para sa mga nakatutok sa atin ngayon na tumatanggap ng ayuda, yung sa 4Ps, na hindi po deserving, meron po bang kaukulang parusa na pwede silang makuha? Nako. Kasi para di ba tigilan na nila yung pagtanggap dyan? Kasi meron ako nakitang message dito, ma'am, lahat daw ng member ng mga kaklose ni barangay, ni sa sangguniang barangay, yun daw pong nagiging benepisyaryo sa ibang mga lugar. Kung sakali mahuhuli ang isang tao na hindi ka naman talaga indigent o deserving dito sa cash aid ng gobyerno, ano po ang posibleng kaharapin nilang kaso? May kulong po ba dito? Well, DJ Chacha, yan nga po yung isa doon sa tinatanong rin. Kung kinakailangan po no, na i-anunsyo yung magkaroon ng punitive actions on individuals or households that are claiming na silang ay dapat kabilang sa programa and are receiving aid na hindi naman po dapat, ayan yung gusto pong mangyari o gusto pong i-introduce. So nagsasuggest na dapat talagang maparusahan yung mga mahuhuli na tumatanggap nito na hindi naman sila dapat kasali. Well, yan po ay pwede pong reviewin ng ating Program Management Office. Ano po? Dahil batay nga po doon sa umiiral nating mga panuntunan. Of course, tayo po kasi ay laging rights-based approach yung ating pong method no, or mechanism in one of the methods that we are doing in implementing the program. So lagi po natin sinasabi na dapat itong mga tao na to ay tulungan po natin, ina-undergo nga po ng tinatawag natin mga social workers na case management para po malaman natin ano po ba yung mga rason na nag-uundyok sa mga individual na ito na mag-claim na sila po ay mahirap at nangangailangan ng tulong. Dahil marami po that there are other interventions that we could do to help them. Dahil baka may mga rason naman po sila why they are doing so. But then of course, kinakailangan nating tignan na masiguro na talagang yung mga nasa programa ay yung pong mga talagang mahihirap at yung nangangailangan po. Ma'am, sa ngayon po ba, meron na po bang, DSW din po ba ang nakakahuli nitong mga tao na ito na hindi naman deserving? At meron na po ba tayong nahuli? Sinasabi nyo nga sa ngayon, wala pang parusa talaga for those people na mahuhuli na hindi talaga deserving sa 4Ps? Well, DJ Chacha, gaya nga nang nabanggit ko, no, we have the grievance redress machinery of the program. And in the past naman po, may mga natanggal na rin po sa programa dahil napatunayan na sila nga po ay hindi eligible based on the criteria na i-set po ng programa. So, batay po doon sa naging koordinasyon with the local government units who are also members of the local grievance committees. They were recommended to be delisted from the program. So, meron na rin po yan, DJ Chacha. Ma'am, sorry. Meron akong suggestion, ma'am. Ang parusa sa sino mahuhuli, ipapatulfo po natin. Dadaling kay Sir Ravi Tulfo. But anyway, ma'am, dun po sa nabanggit nyo, so tinanggal lang sila sa listahan pero hindi po kinasuhan at hindi rin binawi yung mga perang na ibigay na sa kanila dun sa 4Ps. Lalo po doon sa mga hindi talaga mahirap, yung mga graduate na yung anak na mahirap talaga, mapagbibigyan pa siguro yan eh. Pero yung hindi parte ng mahirap na pamilyang Pilipino pero tumanggap na malalaki ang bahay at dekotse, wala pa pong naparusahan sa mga yon, tinanggal lang po sa listahan? Yes, yun po yung sinasabi natin, they were delisted from the program. But in terms of kung parusa? Pinalik po ba nila yung mga previous grants that they have received? DJ Chacha, we have no reports on that yet.
ma'am, i-remind lang natin, ako baka nga kasi may tumatanggap na hindi ka naman dapat kasama dyan. Ano po ulit yung mga qualifications para sa mga tumatanggap ng 4-piece? Well, DJ Chacha, unang-una, dapat kayo po ay kabilang doon sa talaang ng mahihirap o yung ating listahanan. Dapat po kayo ay natukoy doon na belonging to the poorest of the poor. Pangalawa po, dapat meron kayong anak 0 to 18 years old o may buntis na babae sa inyong pong household at the time of the enumeration. And of course, napaka-importante, dapat po kayo ay willing to comply with the conditions of the program. So kung na-meet nyo po yung tatlong iyan, kayo po ay i-register at mapapasama doon sa programa. And you will be monitored doon po sa inyong compliance sa iba't ibang conditions po ng programa. And that will, of course, result to you receiving the corresponding cash grants. Bawal ka doon siya. Oo, hindi ako, alam mo kung ako din, Ma'am Irene, parang pagnanakaw na din naman yung ginagawa ng iba na tumatanggap, lalo pa kung sa subdivision kayo nakatira o nasa Kaswapangan malaking na yun. bahay kayo. Swapang naman yun, Pero huwag naman maraming sana ganun. ganun. Ma'am Irene, may estimate kayo kung gaano karami po yung mga ganun sa listahan? Yung mga madidilist? Come again po, May estimate po kayo kung gaano po karami yung mga dubious names sa listahan, more or less? well, wala po tayong hawak na datos on that, Sir Lord. But again, we would like to reiterate that meron po tayo talaga mga nadelis na from the program. Opo. Dahil nga po, batay doon sa naging validasyon, ay lumalabas na sila po ay hindi karapat-dapat magpabilang. Opo. Last na lang po, Asek Irene, may mga nagsusumbong din dito na meron namang kabilang sa mahirap na pamilyang Pilipino na tumatanggap nitong 4-piece pero hindi ginagastos dun sa anak, ipinangsusugal lamang daw. So baka ma-check din po yung mga ganon. And Asek Irene, maraming salamat po sa oras nyo ngayong umaga. Kami po masaya na nandyan pa rin po kayo sa DSWD kasi ito si Asek Irene, pag kailangan talaga namin dito sa programa ni Sir Ted, always ready. Talagang laging nandyan para magsilbi. Tignan mo kay aga-aga, nandun na sa Oo opisina nga. nila. Oo. Diba? Yung Salamat bagong po, asik Ma'am dyan na si Irene. Jericho Javier, ma'am, Oo. malakas po sa kanin yan, ma'am. So, ilayo-layo niyo po sa supply po yun. Asik Jericho! Si Asek Irene ang Asek na kahit na maagang nagigising at punong-puno ng problema sa DSWD, fresh pa rin. So once again, thank you so much, Asek Irene Dumlao ng DSWD.